May mga aso na kilala bilang matalik na kaibigan ng tao. Ngunit may ilan ding breed na kapag nagalit, kayang magdulot ng pinsalang. Mas malala pa sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga breed na ipinagbawal, mahigpit na nire-regulate o kinatatakutan dahil sa kanilang pambihirang lakas, napakalakas na kagat at natural na instincts bilang mga ngaso at tagapagbantay. Ang ilan sa kanila ay kayang humarap sa mga wild boar, puma at iba pang mababangis na hayop. Ang iba naman ay espesyal na pinalaki upang protektahan ang kanilang teritoryo sa anumang paraan. Ngunit alin sa mga asong ito ang itinuturing na pinakamapanganib at alin ang may reputasyong mas nakakatakot pa kaysa sa ilang mababangis na hayop? Narito ang mga asong sa sobrang delikado ang maituturing na mas mapanganib pa kaysa sa mga mababangis na hayop. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara, The Powerful Hunter, Dogo Argentino. Sa likod ng kalmadong itsura nito ay nakatago ang lakas ng isang elite hunter. Ito ang Dogo Argentino. Nagmula ang lahing ito sa Argentina noong year 1920 nang likhain ni Dr. Antonio Norris Martinez ang isang aso na kayang manghuli ng malalaking hayop tulad ng wild boar at puma. Pinagsama niya ang iba't ibang matitibay at malalakas na breed upang makabuo ng isang aso na may pambihirang tibay, tapang at kakayahang makipaglaban sa mababangis na hayop sa ilang lugar ng South America. Hindi tulad ng karamihan sa mga aso, ang Dogo Argentino ay pinalaki upang habulin, harapin at pigilan ang mga hayop na mas malaki pa kaysa sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ito ng napakalakas na pangangatawan, mataas na pain tolerance, at matinding prey drive. Ang isang adult Dogo Argentino ay maaaring tumimbang ng higit sa 40 kilograms at may lakas na sapat upang pabagsakin ang mabibigat na kalaban. The Fearsome Guardian, Presa Canario. Isang aso na mistulang nilikha para magbantay ng kastilyo. Napakalaki, napakalakas at may presensyang kayang magpatigil ng sino man sa kanilang kinatatayuan. Ito ang Presa Canario. Nagmula ang lahing ito sa Canary Islands ng Spain, kung saan sila ginamit bilang mga asong tagapagbantay ng mga sakahan at taga-kontrol ng malalaking hayop. Dahil sa kanilang trabaho, nahubog sila upang maging matapang, matatag at handang harapin kahit ang pinakamabigat na hamon. Ang Presa Canario ay kilala sa kanilang napakalakas na katawan at matinding protective instinct. Hindi sila basta-bastang nagtitiwala sa mga estranghero at likas silang mapagmatsyag sa anumang kahina-hinalang kilos. Kapag nakaramdam sila ng panganib, maaari silang maging agresibo at lubhang mapanganib. Sa kasaysayan ng breed, may ilang malalaking insidente ng pag-atake na nagdulot ng seryosong pinsala at maging pagkamatay ng tao. Ang kanilang malaking sukat, lakas ng kagat at determinasyon kapag umatake ay ilan sa mga dahilan kung bakit madalas silang kabilang sa listahan ng mga pinakadelikadong aso sa mundo. The Strong and Unyielding Rottweiler. Sa loob ng maraming siglo, kinatatakutan at iginagalang ang isang aso na may katawan na parang tangke at lakas na kayang magpatumba ng kalaban sa isang iglap. Ito ang Rottweiler. Ang kasaysayan ng lahing ito ay nagsimula pa noong panahon ng Roman Empire. Ginamit sila bilang mga asong tagapagbantay at tagapagtaboy ng mga alagang hayop habang sumusunod sa mga hukbong Romano sa kanilang pananakop. Sa pagdaan ng panahon, naging tanyag sila bilang mga guard dogs, police dogs at working dogs dahil sa kanilang tibay at katapatan. Ngunit sa likod ng kanilang kalmadong anyo ay nakatago ang napakalaking lakas. Ang isang adult Rottweiler ay may matipunong pangangatawan, malakas na panga, at natural na instinct na protektahan ang kanyang pamilya. Kapag nakaramdam ito ng panganib, maaari itong kumilos ng napakabilis para sa isang asong may ganitong laki. Maraming seryosong insidente ng kagat ang naiugnay sa breed na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. The Elite Defender, Doberman. Payat, matangkad, at may matalim na tingin na tila kayang basahin ang bawat galaw ng tao. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na ang Doberman ay hindi ordinaryong aso. Ang lahing ito ay nilikha sa Germany noong huling bahagi ng 19th century.
ni Carl Friedrich Loewy Doberman, isang tax collector na nangangailangan ng matapang at mapagkakatiwalaang tagaprotekta habang naglalakbay. Sa pamamagitan ng maingat na paghalo ng iba't ibang breed, nabuo ang isang aso na mabilis, matalino at walang takot sa panganib. Kilalang kilala ang Doberman bilang isa sa pinakamahusay na guard dogs sa mundo. Ang kanilang pambihirang intelligence ay nagbibigay kakayahan upang mabilis silang matuto ng mga utos at taktika sa proteksyon. Ngunit ang parehong katangiang ito ang dahilan kung bakit maaari rin silang maging mapanganib. Kapag naramdaman nilang may banta sa kanilang pamilya o teritoryo, mabilis silang kumilos at maaaring umatake ng walang pag-aatubili. Ang kanilang bilis ay isa sa pinakamataas sa mga malalaking breed at ang kombinasyon ng lakas at athleticism ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang habulin at pabagsakin ang target sa loob lamang ng ilang segundo. The Tactical Working Dog, German Shepherd. Mula sa mga pelikula hanggang sa mga operasyon ng pulisya at militar, iisa ang aso na paulit-ulit na pinagkakatiwalaan sa mga misyon na may mataas na panganib, ang German Shepherd. Nabuo ang lahing ito sa Germany noong huling bahagi ng 19th century. Ang pangunahing layunin nito noon ay magbantay at magtipon ng mga kawan ng tupa. Ngunit dahil sa pambihirang talino, bilis matuto at lakas ng katawan, mabilis itong naging isa sa pinakamahusay na working dogs sa buong mundo. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang mga bayaning aso, kabilang pa rin sila sa listahan ng mga pinakadelikadong breed. Ang dahilan ay hindi lamang ang kanilang agresibong depensa sa teritoryo, kundi pati na rin ang kanilang pisikal na kakayahan. Ang isang German Shepherd ay may malakas na panga, mabilis na reflexes, at kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Kapag kulang sa training o socialization, maaari silang maging sobrang protective at agresibo sa mga estranghero. The Massive Protector, Cane Corso. Isang tingin pa lang, para ka nang nakaharap sa isang sinaunang mandirigma, malaki, matipuno, at tila handang harapin ang anumang banta. Ito ang Cane Corso. Nagmula ang lahing ito sa Italy at pinaniniwala ang inapo ng mga asong ginamit ng sinaunang Roman Empire sa digmaan. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi silang tagapagbantay ng mga sakahan, tagahuli ng mababangis na hayop, at kasama ng mga mangangaso sa pagtugis ng mga wild boar. Dahil dito, nahubog ang kanilang lakas, tapang at matinding instinct sa pagprotekta. Ang dahilan kung bakit itinuturing silang isa sa mga pinakadelikadong aso sa mundo ay ang kombinasyon ng kanilang laki, lakas at pagiging sobrang teritorial. Ang isang adult Cane Corso ay maaaring tumimbang ng higit sa 45 kilograms at may napakalakas na kagat. Kapag nakaramdam ito ng banta sa kanyang pamilya o teritoryo, mabilis itong kumilos at hindi madaling umatras. The Deadly Reputation, Pit Bull. Sa lahat ng aso sa mundong ito, walang ibang breed ang nagdulot ng mas maraming debate, takot at kontrobersya kaysa sa Pit Bull. Para sa ilan, isa itong mapagmahal at tapat na kasama ng pamilya. Ngunit para sa iba, ito ang pinakanakakatakot na aso na maaaring makasalubong. Ang terminong Pit Bull ay karaniwang ginagamit para sa ilang magkakatulad na breed na nagmula sa paghahalo ng bulldogs at terriers noong 19th century. Noong panahong iyon, marami sa mga asong ito ang pinalaki para sa bull baiting at kalaunan ay ginamit sa mga illegal na dogfighting competitions. Dahil dito, napili at naparami ang mga katangiang tulad ng lakas, tapang, at hindi madaling pagsuko sa laban. Ang dahilan kung bakit madalas silang maituring na isa sa mga pinakadelikadong aso sa mundo ay ang kombinasyon ng kanilang matipunong katawan, napakalakas na kagat, at pambihirang determinasyon. Kapag umatake ang isang pitbull, madalas itong nagpapatuloy kahit nahaharap sa matinding hadlang o panganib. Ang kanilang athletic na katawan ay nagbibigay ng bilis, lakas at kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maraming eksperto ang naniniwalang ang ugali ng aso ay malaki ang nakadepende sa pagpapalaki, training at kapaligiran nito. Mula sa Dogo Argentino hanggang sa kontrobersyal na Pitbull,
Ipinakita ng mga asong ito kung gaano kapanganib ang lakas kapag sinamahan ng matinding instinct at tapang. Sa iyong palagay, alin sa kanila ang pinakanakakatakot? I-comment ang iyong sagot. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. Hanggang sa susunod!